So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, October 6 today. Kahapon ginanap ang second sight 13 sa flip top. Isa lang yung masasabi ko sa battle na yon, pucha. Abangan nyo yung number 144 versus Markong Bungo, at syempre yung Battle of the Night nung event na yon, no? Yung Cygnus Atoms versus Jos Vicente. Pucha, abangan nyo yun guys. Gusto ko sanang sabihin sa inyo kung sino yung number 144 versus Markong Bungo, pero baka kasi hindi pa pwedeng sabihin. Kaya yun, antayin nyo na lang kung sino yon. Pero for sure naman, may enjoy nyo yung battle na yan. Okay? Ngayon, bakit ko nabanggit yung event kagabi? Kasi, alam mo yon, ang ganda nung event kagabi. Pit style siya, no? So, sabihin ko na sa inyo, yung pinaka naging, alam ko may mga picture naman na-upload yung ibang MC. So, pit style, walang stage, sa lang. Kung napanood nyo yung laban ni Lip Cramp tsaka J King, ganun lang siya. So, para sa akin, mas ramdam mo yung mga battles kasi nasa baba lang sila, diba? Mas yung energy, no, mas ramdam mo. Kaya ako nabanggit yun. So, ayun. Classic na flip top ang second sight 13 kagabi. Okay? So ngayon, balik tayo sa nire-review nating mga battles sa Motus. At isa to, no? Rayload versus 7K. Isa to sa mga gusto ko mapanood. Rayload, syempre, puta. Siya ang no? Rayload, sali ka ba pedestal? Tanong yan, tanong. So, nakikita naman kami nito ni Rayload sa mga event. So, hindi ko lang siya matimingan na tanungin kung sasali siya ng pedestal 4. Pero, yun. Isang katanungan, Rayload, sasali ka ba ng pedestal 4? Diba? Tapos, 7K. Nagkausap kami ni 7K nung Vuelta. Yung sabi ko kasi sa review ko sa battle ni 7K tsaka ni Cygnus, 'di ba? May mga sinabi ako, panoorin niyo na lang kung hindi niyo pa napapanood, pero ayun, nagkausap kami ni 7K nung Vuelta Balentong. At ayun, sabi niya sang-ayon daw siya dun sa mga sinasabi ko, and alam daw niya sa sarili niya na yung performance niya is humihina. So sabi ko, kaya mo ibalik yan. Siguro sa preparation lang or sa writtens mismo. So ayun, nagkausap kami. So ayun, sakto uploaded na tong Rayload vs 7K that time. Pero hindi ko pa siya nare-review kasi may mga nakapila na mga battles, no. Actually, ang dami pa nito. Ang dami ko pang utang sa Motus. So bawi tayo sa Motus. So ayun, buong October, no, singit natin dito yung mga battles sa Motus na gusto ko mapanood. At 'di ba? 1 minutes gusto ko na rin mapanood 'yon, pero iniipon ko pa. So siguro hintayin natin na ma-upload yung half or sige, yung half lang. Okay. So ngayon, Rayload versus 7K, huwag natin patagalin to, guys. Let's go. Unang banat kay Rayload, sukdulan 3, pakinggan natin. Game. Mula pedestal, biglang napa-Rayload afterwards. Pero di ka Lucky 7 ngayon nasa undercard. Kinall out ko yung CPA. Kaso no answer. Sumagot yung 7K. Puta, wrong number. To strong master. Hinamon CPA?
Sino si CPA? Hindi ako hindi ako pamilyar. So, or baka hindi lang ako pamilyar sa CPA. So, sino yun? Kung mo sa ring, ikaharap mo pare ong back. Intro panay punches kahit wala akong kontak. On God, di mo to inaasahan, inabutan ka ng late call. Walang respetong makukuha, parang Tyson lang kay Jake Paul. A-hole. Magaan ka masyado, kaya di ka loud and proud. 7 kilos, kapos ka pa sa pound for pound, ito knockout round. Kasi mula kay Jamie, si Jake inaasahan. Pero dito sleeper fight kung puro Jace tinatapakan, siya si 7K. At kanyang style, mag-multi-syllabic crime, palakpakan. Pwes, tatang ina mo 7, tatama malamang matiktulog ka. Para lamalaman na sa mga nakalaban na pahamak at tsak, pati sunog pa. Di ba sa liga, di ka nabida, di balikat, tila, binabaligtad ka naman di balikat, di ka nakita pa na may tira, di na pinaikot pa. Manalo depende, gabado ka 20 at tila ito'y tumba. Anong pa naman ng 7, kalaban mo leche, ikapitong sumpa. Kaya paano papalag? Malas maglas kadabara. Kung Sasuke... Tang ina, nagulat ako dun, tol. Sorry. Nagulat ako dun sa multi-nini reload. Fuck. Sa flow. Tangan, speechless, guys. Di ko akalain na magagawin si reload dito against 7K. Parang ina-expect ko dito syempre yung pag-dissect niya kay 7K, pero anong nangyari? Tinapatan ni Reload si 7K sa ganung estilo. So, yun, laban to, yawa po siya. Leche, ikapitong sumpa! Kaya paano papalag? Malas maglas kadabara. Kung Sasuke mismo yung pinakitaan ko ng sakra. Yung load biglang bilis, tipong di pang karaniwan. When I show speed, matik sa live to may iwan. Marunong ka mag-multi. Nahiya dun sila Archer. Congrats, pasok ka na sa entry level bilang rapper. Kaya hirap kang i-market. Nasa ilalim ka dapat. Kahit anong multi pa ng 7, di ka tinuring na product. Kaya nga patawad. Okay. Sa jump basic, below average. Kaya't wala yang kaso. In-expose maraming times ngayong sa mat nilalampaso. Kaya saluin mo kada bala. Tipong every second. At kung gusto mo ng shots, ito MP7. Kasi taob lahat pag nahasa ang dilang matalim. Anong palag mo sa reload niya yung ira ng baril? Kaya kung dumayo ng at pag nahasa ang dilang matalim, anong palag mo sa reload niya yung ira ng baril? Okay. Yung anong panama ng reload, ira ng barel. So, may ganong linya si 7K laban kay Katana. Ganon mismo yun no? Na anong panama ng Katana sa ira ng barel. Ay, parang ganon So, hindi ko alam kung parody ba yun ni Reload para sa kanya, pero kay kay 7K ko unang narinig yun, no? So, yun lang. Sinabi ko lang. Hindi ko sinasabi na nagaya or ginaya. So, hindi ko alam kung parody or something, no? I don't know. Pero, una ko narinig yung ganon kay 7K mismo laban kay Katana. Kaya taob lahat pag nahasa ang dilang matalim. Anong palag mo sa reload niya yung ira ng baril? Kaya kung dumayo ng pulo, nagkaroon pa sanang high chance. Di ka natural na parang dolomite na white sand. Ikaw bahala mag-decide man. Straight sa aking right hand. Now that 7 sees
every spot na island. Kaya di tayo pareho. Bagkus ibang level yung sining. Panay multi lang yung rhyme sa panay multiple yung meaning. Marami nang gumagamit niyan. Ikaw yung peket, di sure. You sacrifice this one. What if 7 figures? Kaya kung may even sa pangalan, di pa nga rin same sides. Walang rap god dito, 7 yung pagitan natin, 8 miles. Okay. 8 miles, kaya 6 na tinutumba. Ako yung you should never deal. Tirador na parang 6 and now I'm up for 7 kill. Time, bitch! Galingan mo. Okay, so sobrang consistent ni Rayload. Yan although round 1 pa lang ang iniispit ni Rayload dito sa battle na to. Sa pagkakalam ko na subaybayan ko si Rayload, no? Laban niya kay Grim, laban niya kay Therapist, laban niya kay sino yun? Jamie. Sa 3 na. Tapos ito, meron pang isa ata. Hindi ko na matandaan kung sino. 'Di ba? Pero yun, nasubaybayan ko si Rayload from his debut dito sa Motus up to now. And grabe yung yung consistency na napapanood ko sa kanya. Hindi lumalaylay, no? From his debut battle up to now, 7K na yung kalaban. Mas lumalakas, no? Hindi bumababa yung level ng sulat. Tas meron pa siyang laging may pinapakita pa siyang bago, no? Yun, nagulat ako doon, no? Sabi ko nasubaybayan ko si Rayload, and siguro nagulat lang ako talaga na sumabay si Rayload dun sa estilo ni 7K, which is isa sa mga strength ni 7K is yung mga multis, 'di ba? Alam natin 'yan. Na-review na natin yung 7K versus Epitheticus na isang buong round naka-multi yun, putya. Sobrang tindi nun. At para sa akin, dun ko talaga na nakilala si 7K, si Jake. Yun, plus, ayun, going back Rayload, siguro overall na lang ng round 1 ni Rayload. Tain na sobrang tindi nun. Ang ganda ng consistency from start to finish. Ang ganda nung flow, ang ganda yung flow, ang ganda nung multis, ang ganda nung punches, ang ganda nung angulo, lahat diba? So, lahat, no, yung buong round 1 ni Rayload sobrang epektibo nun against 7K. So, yun, tignan natin kung makakabawi 7K dito. Lupit mag-flow! Tangina sa round 1, yan na naman ang inabot ko. Yung huling gumanyan sa akin, tangina, tinalo ko. Tama na rebat, yo. Game? Yung tinalo mong si Jamie Sykes, nasa 1 minutes. Tanga, grabe. Okay. Kung yung sasabihin mong yung tinalo kong si Signos nandun din. Kaya nga pero move on na. Alam ko may oras para dyan, pero habang wala pa, dito na muna tayo, kaya dapat sagarin pa tanga. Mas masakit ang ipapamukha ko sa'yo pagkat plano ko isapakin sa panga. Nawala ka pa rin sa flip top kahit binigyan ka na ng therapist at Jamie Sykes para tanggalin ang kaba. O pinadaan ka na sa psych o therapist, pues tara i-check natin kung magaling ka na ba. Kasi si Rayload, ang Ray ay sinag. Sa madaling salita, yang kumag ay untouchable. Pero yan din mismo ang problema niya, lalo na pag magjajakol. Untouchable? Undefeated? Angkikited? Dito magtatapos si Kay, gago, wag kang magpaloko. Ito'y untouchable din, Ray, lalo na pag nakaholo. Nakilala kang blazer hanggang sa ulo pabinte. Na hinataw sa pader, wala lang kuto sa pisngi. Gayang-gaya, estilo, prinsipyo, gagawa lang repang magdududa. Ngiti nyo, sipilyo, kaso may balyena siyang luksurya. Gago. At ang buod ng play maibatid sa kanila na nabuo ang Ray dahil sa sikat ng iba, tangina. Kaya minsan nalilito ako sa kasarian yan kasi isang beses may sigang sumigaw ang sabi, "Hoy bakla!
Ay puta, nagpantigang tenga niya, nanlilisik ang tingin na parang dinadarag ka, boy. Nung kinumpronta niyo yung hoy bakla! Ang sabi niya, huwag mo akong tinatawag na hoy. Ha? Gago. Ngayon gets ko na kung bakit ang lambot mo tignan, Outsu. Kahit sa delivery, alam ko, pansin nyo rin, nawawala na ng energy pagdating ng round 2. That's true. Pambakla ang yung spit. Hack 2. Yeah. Kaya paano mo sasabihin maghahari ka sa larangang to? Aba, lame ka. Paano ka maghahari kung pangalan mo pa lang? Reyna. Tapos Okay. dinagdagan niya pa talaga ng load. Oo, bakla ka! At dapat mo yang i-take note pag game mode. At hindi ko kasalanan kung tugma yung gay joke sa Rayload. Tsaka sa nerd. Oo, nerdo! 4 eyes! Pinobliga ka mag-aral. Kaya kwarto niya, madalas sarado. At kaya ka nakasalamin kasi mahal ka lang na magulang mo kapag meron kang mataas na grado. Gago! Binubugbog ka kapag may line of 7. Kumbaga, alam mo nang malagim kasama yung pamilya mo. Doon pa lang, dama mo nang masakit agad ang mga linya ko. Tangatang ina mo. At talaga namang sa bandang dulo. Sarili pinatay na netong kumag. Kasi kailangan pa talaga makipagbasag ulo. Para lamang mapakitang merong utak. Di lang sawi-sawing bungo na abot mo sa pen game. Kitang bali-bali buto matapos mong ma-x-ray. Time! X-ray, bago yun ah. Okay. Round 1 ni 7K. Para sa akin, unang-una, hindi tumapat yung performance ni 7K sa naging performance ni Rayload. Yun yung unang-una. Pangalawa, maraming dead air moments si 7K sa round 1 na to. Pangatlo, ineffective yung mga angulo at yung mga punches, no? Yung iba naman okay, pero most of his punchlines, no, is not that effective. Pang-apat, may mga stutter. So ang dami, 'di ba? So nakaapat na tayo na mga apat na tayong napansin, no? Meron pa ba? So 'di ba? 3 to 4 na lapses para kay 7K. So, yun, I think enough para malaman natin kung sino yung panalo sa round 1. So, pasensya na 7K, but it's Rayload 10 to 7. Medyo malayo yun para sa akin. Wala si Rayload complete package, no? Yung flow, sabihin natin yung flow, yung multis is isa sa mga nagpaangat sa round 1 ni Rayload, pero kung aalisin nyo yon, no, kung aalisin nyo yung flow, yung multis ni Rayload, makikita mo pa rin, no, mahihimay nyo pa rin dito na sobrang epektibo ni Rayload sa mga angulo laban kay 7K. Unlike si 7K naman na hindi ganoon ka-epektibo, may mga stutter, may mga slip-ups, may mga dead air moments, ineffective, 'di ba? So, marami talagang marami siyang naging butas sa performance dito. So, I think Rayload got this one 10-7. Tsaka, kinukumpara pa ako kay Blazer. Doon na nasanay ito. Remind ko lang, hindi nagre-rebat yung tatay ko. Tsaka, solid yung mga jokes. Parang si Lil Jan. Apex ganto kapag nag-multi na yung stand-up comedian. Unang salang ko sa Motus, si 7K sobrang bait. Tuturuan ka mag-multi, wordplay, at kung paano mga bet. Gago. Anong akala mo, astig? Parang peke na content? Congrats, marami kang babaeng 7 out of 10. Kung papatol ka din lang, mamili ka gagi. Sasuke, panay Sakurang mga mukhang Sakuragi. At dyan ka nakilala. Talagang hanep combo. Oo, cheater nga tong CJ, parang Grand Theft Auto. Di nakakapagtaka. Sa akin, don't argue. Hanggang 7 lang mga lalaking low value. Kala mo mauubusan ng babae kung manghabol. Next event, isali mo sa Pepsi Royal Rumble. Kaya nung laban niya kay Blizzard, puta solid yung tawanan.
Magtawag ba naman ng backup para murahin yung kalaban? Si Platito at Amari, nakisali sa bakbakan. Pagkatawag sa muning, yung mga pusi naglabasan. Oo, Platito at Amari. Tang ina pagkat ano yun? Summoning, mga pusi. Shit, summoning, no? Summoning na summon, no? Hindi kasi ako nanonood ng ng Naruto pero madalas na napapanood ko na may salitang summon sa anime is yung Yu-Gi-Oh, Duel Master, basta yung mga card game, no? Nagsasamon sila doon ng So, ayun yung summoning na sinasabi. Tapos yung, yun yung isang word na meaning, no? Yun yung isang meaning ng word na summoning. Tapos yung summoning na isa is yung summoning, no? Na sa mga pusa, muning, no? Angas nung angas nung lagay ni Reload doon. Ay, naisipan niya po yun. Ang angas nung para sa akin. Galing, galing. Amari, nakisali sa bakbakan. Pagkatawag sa muning, yung mga pusi naglabasan. Oo, Platito at Amari, sinet mo pa ng minsan. Ginamit niya yung PA, mga personal assistant. Pero lamon pa rin kay Blizzard. Parang sa Jollibee tumodo. Oo, he ate 7,000 at na-deliver niya ng solo. Ganyan niya bobo. Beta mail na kung saan wala kang pandiin. Yung bars binuhat ng babae parang Heidelin. Okay. At dyan ka nakilala. At baka confused ka pa. At yan ang totoo. Ikaw yung tanging MC na hinahalikan lang sa noo. Di ba? Kasi Okay, simula katana. nang hinalikan, ang gusto nga niyan lagi. Paulit-ulit malawayan parang may fuck body. Parepas sa halata. Sana wag mangyari. Kung number pagkatao, ba't non-binary? Pero tanggap Okay. ka namin. Ano mang hairstyle nito? Welcome ka sa Motus. Jake Pempenko. Kaya nung laban niya kay Cygnus, pinagtanggol niya si Kenji, kesyo depressed at tinaboy. Remind ko lang, ganyan mo din gaguin si Makoy. Kesyo, kahit irrelevant sa battle, yayabangan niya at trash talk. Laging binabara yung Koy, parang podcast niya kay Paldogs. Pag kay Makoy, tigas-tigasan. Sa acting, dali na. Pero pag sa personal, biglang nagbabati sila. Dating matik laging sabit, grabe ka. Na pag 7 palabas, si Jake Vargas sa camera. O masyado ba nadurog? Sa mga punto kong sinet, sa round 3 pupuruhan, cut mo muna to, direct time, galingan mo. Okay, so ito para sa akin yung round 2 medyo para sa akin yung round 1 ni Reload ayun yung sa dalawang round na pinerform niya, I think yung round 1 ni Reload yung mas angat doon. Mas maraming pinakitang bago si Reload sa round 1, angulo tsaka yung flow niya na para sa akin first time ko siya mapanood ng mag-multis ng ganun kahaba tapos sabay mo pa ng flow, no. So para sa akin nakapag-set si Reload ng isang mataas na score na bara or na bar para habulin ni 7K at syempre habulin din ng rounds 2 and 3 niya mismo. And para sa akin yung round 2 ni Reload is hindi ganun kalakas yun para sa akin kasi siguro mas marami yung mga dead air moments niya dito. Although yes, pasok yung iba. Hindi ko naman dinidisregard yung sulat ni Reload dito. Malakas pa rin yun, effective pa rin yun, pero sabi ko nga, gaya nga nasabi ko, nakapag-set kasi si Reload ng isang malakas na round So, we need to compare it, no? 1 and 2 ni Reload na pinakita niya. And para sa akin, mas naging malakas yung round 1 ni Reload doon. And yung round 2, siguro, naging 2 steps behind yon sa round 1 niya. Maraming kulang, nawala yung flow, nawala yung ganung kahabang multis. Although yes, naintindihan ko na pinakita lang niya na kaya niya yung ganun. Naintindihan ko naman, pero yung even katumbas nun, no? Na sige, sabihin natin hindi nagpakita ng flow, hindi nagpakita ng multis si Reload sa round 2. Pero ano yung
katumbas ng scheme na yon na masasabi natin na pumantay yung round 2 niya dun sa pinakita niyang performance sa round 1. Diba? So, sana nagigets niyo yung punto ko. And I think walang naging katapat yun no? Walang naging katapat yun. Nakulangan ako sa creativity dito. Maganda sana yung summoning, no? Isa yun sa mga masabi ko na nagpalakas sa round ni Rayload sa round 2, pero not enough para mahabol ni Rayload yung performance niya mismo sa round 1. So, feeling ko it was 2 steps behind. So, tignan natin 7K. Pagkakataon ni 7K na makabawi kasi hindi ganito kalakas yung round 2 ni Rayload. Sa lamesa ng Tacoma, tol may tira pag nagpulong. Si Rayload sa lamesa nila, tumitira ng katulong. Gag. Tanginang rich kid na spoiled brat to, hinala yung nag-aruga sa kanya at talagang baong-baon. Pagkatapos kaalagaan, pagsilbihan, nagpawis ng galon-galon. Pinapasweldo mo naman, kaya bakit ka magkakautang na loob? Tangina, tanong ba yun? Lahat binigay sa'yo ng ganon-ganon ni Yaya, tapos ni Yaya mo magganon-ganon? Hindi lang doon. Hindi lang doon. Nung nag-aaral pa si spoiled brat, meron siyang kaklase. Babae, nature lover, kaya inaya niya magbundok para lang madali. Pero wala namang problema kung sa tent may binibenga ka dyan, tol. Kaso lang wag naman doon sa tent na binibenta pa sa mall. Ano, ikaw ba maglilinis doon? Babayaran mo na lang? Yan ang problema kung mga repa sa lumaki na akala mo pera na lang ang magiging sagot sa lahat. Kagigil ka, tol, pasapak. Siguro nga hindi mo naranasan yung gutom na sa sikmura mabutasan. Pero ito ang iyong tandaan dahil sa iyong kakupalan. Oo, matatalo mo nga ako kung paramihan ng pera ang usapan. Siya nga pala si Rayload. Sa personal, siya si Ray Talavera. Ramdam ko ang passion mo sa larangang to. Pero minsan hindi ko mapigilang maawa. Kasi pag yan magjo-joke, laging nakayuko tapos mahina boses. Tapos ikaw lang din tatawa. Ano yan, nahihiya ka kasi baka corny pagdating sa amin? Uy, Rayload, gusto ko rin matawa. Sige na, parinig mo naman sa akin. Tanginan to, walang tiwala sa joke niya. Kaya nag-stick na lang sa pen game kasi ang lakas ng linya nito pag ganun. Kaso mas okay sana yon kung merong nagtanong. Kasi yung pamamaril at pagpatay ng brutal sa battle, real talk hindi bagay sa'yo. Isipin nyo, may lyrics siyang ganito. Gun bars, dugudung-dung manginig. Tapos ang magsasabi sa'yo ay yung taong lumaking puro pulbo sa leeg. Mamas boy! Pasensya na pero yan talagang imahe mo. Alagain ang mama niya. Kaya kahit gusto mong isipin para dito ka, hindi. Tanggapin ang masaya. Pero sige, ako na tong dadamhin ang bara niya. Pero kung pagkatapos nito, pagkatao mo Rey Mysterio pa rin, tanggalin ang maskara. Pagkat pareho tayong gustong maging top dog at hindi gawing biro. Pero mas nagmistula kang guard kasi pinapalabas mo yung baliw dito. Pero kung tayo ay parang mga aso sa labanan at dadaan sa paghuhukom, tandaang mas mababa ang tsansa umagat ng asong hindi man lamang nagugutom. Pero hindi kasalanan ng pamilya Talavera kung mahal ka nila at kaya ka lumaking yaman. Huwag mo sa kanila isisi yung pangarap mo kung bakit di nasunod yung gusto mong maging gunman. Pero alam nyo ba kung anong karime ng Ray Talavera? Gago. Ano yun? Hindi ko alam kung yung karugtong ba nun is nasa round 3, I don't know, pero di ko rin alam kung sinadya ni 7K yung ganong ender, no? Pero yun, so far parehas, no? Yung mga naging kulang ni 7K sa round 1, ayun din yung nakita kong kulang niya sa round 2. At feeling ko nga mas naging ano pa to mas naging ineffective pa. 'Di ba? Mas naging ineffective pa si 7K sa part na to kasi yung ender niya is hindi niya ganun tinapos. Hindi ko alam kung i-scorean ba natin yon sa round 3 kasi baka yung round 3 is kasama or sabihin natin yung punchline niya dun sa ender niya sa round 2 is sa round 3 pa, no? Di ko sure kung ganun ba yung mangyayari pero feeling ko ganun yung gagawin niya. I don't know. Pero ayun, balik tayo. Bigay natin kay Rayload pa rin yung
yung about around 2 na to sa score na 8-7. Ganun pa rin naman 1 and 2 ni 7K parehas, marami pa ring lapses, maraming mga dead air moments, maraming ineffective lines, ineffective bars, ineffective references, ineffective angles, 'di ba? Multis, hinahanap ko 'yon, yung sabihin natin hindi naman yung buong isang round yung naka-multis, pero yung kapansin-pansin mo na alam mo yun, layer by layer. Unlike yung katulad nung ginawa ni Reload sa round 1, no. Grabe yung layers nun na magkakatunog, alam mo yung multis. Tindi nun. So ayun, umina man yung round 2 ni Reload, pero I think still got this one, no. 8-7. So that's 18 to 14, 10-7 and 8-7. 18 to 14, first 2 rounds Reload. Round 3. Tropa nyo to? Tropa nyo to? Ina, parang adik. Rey Mysterio. Ninakawan mo yung tropa mo si Calix. Round 3 game. Bago wasakin yung karir ni paring Jake sa hip-hop, pag-usapan natin ba't deserve ni 7K sa flip-top game. Nung laban niya kay Ronan, sa pedestal daw siya isama. Nung laban niya kay Blizzard, gusto daw niya ng katana. Okay. Hanep pala sa Motus. Binibigay hangad nung gago. Malakas magmanifest o makapal lang yung mukha mo. Lahat pabor sa'yo. Di mo naisip pa minsan, daig pa 7 sacraments na dapat lang sundin ng Christian. Kaya di mo siya masisisi kung bakit pwede yun. Kakabuhat sa'yo ni Emzite, hinagis ka sa leon. Pero base sa comments, yun na daw best performance niya. No need mahabang explanation. O sadyang madali lang umangat kapag mababa expectations. Kahit makagalos man lang, malamang hindi mo kaya. Bumenta yung katana dun sa 7, inuya siya. Okay. Isa ka sa nakinabang, kahit sa laban nadapa ka. Yung trauma na iniwan nga sa'yo ay malala na. Parte na ng pagkatao mo't di na mawawala pa na yung K sa 7K katana yung maaalala. Mula sa pagka-bodybag, kaya na-recognize si Jake. Dinurog-durog ka nung taong nagbigay ng break. Kasi pangumpleto lang ng line-up. Kaya maraming duda. Nakilalang Jake the Dog sa tour na saling pusa. Ano ba naging improvement? Pinakita niya from past. Magsamon ng mga bonjing at magdala ng props. Alam kong alam mong masakit. Dadamhin mo, dude. And just because you can, doesn't mean you should. Paano mabibigay respeto? Bilang wak nakilala. Kung ultimo, kagrupo mo, kinakahiya ka. Halos di nag-e-exist, kaya nga never settle. Patunay na Tacoma, walang 7th member. Di tayo magka-level, kahit sa writtens maging hands-on. Sapat ng dahilan yung kino-call out ka ni Ralphson. Diba? Ano mang number ipangalan? Fucked up, sige hamon. Paano mapapabilang sa 1 minutes if you're someone we can count on? Kasi yung mismong record niya, hustle all night. 4-4, maliti yung talo going after 4-5. Bagsak sa statistics, tong Butler on live, di mo matatanggihan 7. Numbers don't lie. Oo, wala ako sa flip top. Di naman tumutol to. Kung di man mapa-FT, malala yung gutom ko. At ito mismo, dahilan. We're not the same for heaven's sake. Ngayong Hunter kaharap, wala nang pray for 7K. Kaya ngayon, alam nyo na, sa akin dito uubra. Pag reload kumasa, meron Tacomang tutumba. Hindi. Ulit-ulitin pa. Hanggang madurog na. Gaya ng suot niya, deserve mo nga sa flip top. Bilang Joker, next na. Lahat kami tawang-tawa kasi nag-e-expect ka. Time, bitch! So, ayun, sobrang linaw, sobrang linis. Tinry kong mas intindihin pa yung mga verses ni Raylon, and para sa akin mas naging siksik yun, no? Yung 7K, no? Tas yung katana. So,
hindi ko na masyadong i-expose pa yung Earth. Hindi ko na masyadong i-breakdown pa yung round 3, pero reload consistent, no, from 2 and 3. Or I think mas malakas pa yung round 3 ni reload compare sa round 2 ni ano eh, ni mali ba? Sorry. Mas malakas pa yung round 3 ni reload compare sa round 2 niya. So feeling ko pinaka mahinang round ni reload dito is yung round 2, pinakamalakas niya yung round 1, tapos yung 3 sa gitna yon. Round 3. Katana Angles! Tangina ang boring. O habang buhay na may nakasaksak sa aking katana kasi ako yung goblin. Pogi ko kasi. Ray Talavera. O sinadya ako mag-iwan ng tanong sa round 2 pero yung sagot, wait lang ha, teka. Alam nyo na dapat asahan kaya game mga repa! Eh kahit ayaw mo naman, sisibakin kita na parang rape lang ang tema. Hindi ito baduy na palabas, hindi ako yung Jake na may kwengka. Malamang maliligaw ka, Ray, parang nag-maze ka sa kuweba at hindi ito larong chess. Alam niyong walang kwenta yung Ray, nasa gera. Games ka mabenta, kaya kahit itodo mo pa yung pen game, walang kwenta. Mismong X-Force di uubra sa K na may puwersa. Maangatan mo ko? Delusional! Mababa ang lipad, parang kanyang name, Magdalena. Matutukan lumugar, hayop ka! Whale sa kalesa! Ha? Tol, di ba ang sarap ni 7K dyan sa tenga? Pagkat bumabaon sa isipan parang may babarena. Tipong gustong mapasayaw na lang ng... Tipong pag-uwi ng mga tao, dadamin pa. Tipong gustong mapasayaw na lang ng, mga karena! Alam mo, hindi ako nauubusan, Ray Talavera. Marinig pa lang, mapapamura ka na parang sale sa bangketa. Maangatan mo ko? Hindi mo kaya manguna sa 7. Lagi kang pang 8 sa karera. Ray Talavera, itigil mo na ang pagkantot ng maid sa lamesa. Dame, tarages ka. Mas kadiri ka pa sa pinagalo-halong cake tsaka plema. Pero pogi yan. Kita nyo ang kinis ng face kaka... So, pinapakinggan ko yung multis ni 7K eh. Kaya, alam mo yun, ina-absorb ko yung mga multis niya. So, props doon. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito. Cake tsaka plema. Pero pogi yan. Kita nyo ang kinis ng face kakaderma. Ulul, tangina mukha yan, Ray Talavera. Parang K-pop na belga na pinagsasampal-sampal ng case na may pera. Pero pogi. Pero lupit pumorma niyan. Literal yung chains niya, kadena. Ano ka, aso? Gago! Lame ka magletra! Pero para malinaw, baliin ang leeg parang nag-rotate ng antena. Hindi ako titigil kahit pa mag-wave ng bandera. Ngayon tatanungin ko ulit kayo, alam niyo ba kung anong karime ng Ray Talavera? Di walang palag. Ray Talavera? Walang palag? Ray Talavera, walang palag. Putang ina, sumablay pa. Hindi ko pa na perfect yung dugtungan. Pero at least bago pa matapos, Ray Talavera, alam mo nang walang palag yung taong kailangan pa ng load sa hindi na uubusan. Time! Okay. Wait lang di ko alam kung ina-absorb ko pa yung round 3 ni ina-absorb ko pa yung round 3 ni 7K, pero I think this was his strongest round para sa akin. So ito na naman yung isang buong round na multi. So sabi ko nga yung ender ni 7K kanina na anong ka-rhyme ng Ray Talavera. So sabi ko kanina, di natin alam kung saan maglaland yun kasi nag-iwan siya ng ganong message eh. Diba? Nag-iwan siya ng ganong linya. So sabi ko kanina, di natin alam kung saan tatama yun, kung tatama ba yun sa round 3. And yun, tama naman tayo. Sa round 3 tumama yun at
nagulat ako doon kasi buong round 3 naka-multi, no? And sabi ko nga sa inyo, napanood ko yung round o yung battle ni 7K kay Epitheticus na sobrang ganda ng latag dyan ng multis doon from yung round 1 lang naman, no? Kasi 2 and 3 I think sa pagkakatanda ko hindi na nakamulti yun, pero hindi na nakamulti yun, tsaka medyo nagkulang na rin sa ano yun, sa tsaka may mga starter yun, alam ko sa pagkakaalam ko 'di ba? So ayun, pagdating sa battle na to, kamukha, no? Yung buong round 1 ni 7K kay Epitheticus naka-multis. Ito naman yung buong round 3 ni 7K para kay Rayload naka-multi din, no? Tapos ano pa? Yung isa sa mga estilo ni 7K, madalas niyang ginagamit to no? Yung magbibigay siya ng isang sentence or phrase, tas ira-rhyme niya ng hindi niya ira-rhyme sa next na linya, tapos magbabanggit siya ng hindi ko pa na perfect yung tugmaan, pero gagawa niya yun ng gagawa niya yun ng kwento para magtugma pa rin yung hindi nagtugma na phrases. So sana naiintindihan niyo yun, no? Pero ayun, isa sa mga palaging ginagawa ni 7K kapag nagmumulti siya. So ito yung pinakamalakas na round ni 7K para sa akin. So I think round 3 ko pwede kong itabla to no? Pwede kong itabla or pwede kong ibigay kay Rayload sa score na 9-8. No, ito hindi pa to final. Pwede kong ibigay talaga ng ng 9-8 in favor of Rayload or tabla sa score na 9. Diba? Pero I think linis ng performance pa rin talaga yung nagmatter. Round 3 ni 7K, although ayun yung pinakamalakas na round niya, pero may mga starter pa rin talaga no. Ito, so I think ayun yung pinaka nakita kong butas sa all 3 rounds ni 7K is hindi ganoon ka consistent, hindi ganoon kalinis, hindi ganoon ka epektibo. Although yung round 3 yun yung pinakamalakas, pero 'di ba? Nakulangan naman ako sa sa linis ng performance. So 10-7 sa round 1, 8-7 sa round 2, tapos 9-7 sa round 3. And that's 27 to 22 I think. 7-7, 8. Tama ba ako? 7-7. That's 28. That's 22, then 28 naman or 27 naman kay Rayload, no. 10, 8 and 9. That's 27. 27 to 22. So all 3 rounds Rayload. League, Sukdulan 3. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Siyempre gusto kong pasalamatan Sir Kabarma sa mga Sonto Crown Manila. Yun, ang boto ng Urado 2-1. Magingay para kay Rayload. Shoutouts kay Sir. 2-1, no? So, yun. Judges tayo. Pero para sa akin, Rayload talaga yun. Yo, shoutout sa Alagad, sa RBL, sa UDC, sa Raptex, Cybro, Streetmake, sa Nevertheless Music. Check nyo yung mga re-release nila. Sa Black 6 Street Cafe para sa mga tropang taga-Kabuyaw. And syempre, special shoutout para kay Kinkin. Shoutout sa Tacoma, sa Henley, TRS, mga tropa sa Bukay Atmos Gang, Sigripi, Tutol, Prince, Kaaway, Blip Floating. Happy birthday, Boss K. Sa Lower Echelon, kila JM, kay Jester, kay Bella, at Gemma. Sa pamilya ko, kay Merwin. Tsaka Katana, kay M-Site. Da Vinci, binoto ko si Rayload. Round 1, kitang-kita naman sobrang lumamang talaga si Rayload doon. Parang tingin ko si 7K nag-iipon pa siya ng momentum ng round 1. Pagdating ng round 2, mas consistent si Rayload, pero tingin ko mas malakas yung sulat ni 7K ng round 2. Ang problema, hindi niya na itutuloy ng tuloy-tuloy yung round 2. May mga punchline siya na mag-starter muna siya bago niya mai-punch. Okay. So, pagdating ng round 3, para sa akin tinay ko yun. Sobrang galing pa rin talaga ni 7K pagdating sa sa mga multi. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Pwede kong ibigay kay Rayload or pwedeng tabla yung yung round 3. So, kay Da Vinci tinabla niya yung round 3. Yes. Na sobrang haba na ganun, sobrang stretch. At
At the same time, si Rayload hindi nagbabago yung intensity nung sulat niya, yung intensity nung sinasabi niya. Yun, ang boto ko 2 tsaka isang tie para kay Rayload. Okay. Yo, Kilua, isa sa judge nun. Binoto ko sa labang yon si Rayload. Una, round 1 binigay ko yung boto kay Rayload. Kasi mas na-trip ako yung mga punches niya. And okay naman yung ginawa ni 7K doon, pero mas na-trip ako yung mga punch 10 kasi mas malalakas yung haymakers. Second round, binigay ko siya kay 7K kasi humina yung presensya doon ni Rayload. Rayload. And third round, sobrang dikdikan ng laban. Tama. Naging factor na lang yung linis ng performance nila, kaya binigay ko kay Rayload. Kay Kilua. Sige. Proceed tayo. Na-explain naman na ni Kilua yun. Isang bumoto kay 7K. Yung malinaw naman round 1 kay Rayload yun. Talagang doon sila nagpupukan pero doon talaga lumamang ng gusto si Rayload. So parang napansin ko parang round 2 and round 3 ni Rayload doon siya medyo bubaba yung ano niya. So nakuha ni 7K yung round 2 and 3 lalo yung round 3 ni 7K putang na sobrang haba ng time scheme niya. Sobrang hirap gawin nun. Pero 7K para sa akin. Pero congrats Rayload. So, props talaga dun sa multi na yon. So, yun, Nego G na yan galing, no? Kay Nego G na yan galing sa isa sa mga sa dito sa sa Motus, no? Sa mga malulupit gumamit ng ng ganong estilo, wordplay o mga multis, di ba? Tain na. Nego G na yun, sasabihan ka ng ganun, di ba? So, para sa akin, isang isang, kung ako si 7K, tapos sasabihan ka ni Nego G ng ganun, no? Isang isang props, big props doon, no? Pero yun, para sa akin, all 3 rounds talaga nakuha ni Rayload, pero dikit yung round 3. Pwedeng tie yun, kaya nga binoto ni Da Vinci yung round 3 ng tie. Pero, para sa akin, talaga yun. Lumamang ng pinaka malaking lamang si Rayload sa palitan ng round 1. Round 2, dikit pa yun, pero Rayload pa rin. Pero yung round 3, yun nga, pwedeng Rayload, pwedeng tabla. So, yun lang. Kita tayo sa next na review. Mga kumaga. Peace out.